Magandang hapon mga ka-happy hour. At narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 5 PM edition. Pulis na nagpa-bring me challenge sa Cebu, sinibak sa pwesto. Kinumpirma ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Cuanyo, na sinibak sa pwesto ang pulis sa Talisay City, Cebu, matapos mag-viral ang kanyang Bring Me Challenge video na in-upload sa personal niyang social media account. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni Cuanyo na ito ay personal na inisyatibo ng pulis at hindi autorisado ng PNP. Ayon kay Cuanyo, pinagpapaliwanag ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., ang naturang pulis, gayon din ang kanyang Chief of Police hinggil sa insidente. Ipinag-utos din sa Anti-Cybercrime Group, ang agarang pagtanggal ng kanyang personal account sa social media, ngunit tiniyak na napreserba ang mga ebidensya para sa isinasagawang digital investigation. Giit ni Cuanyo, malinaw na paglabag sa Police Operational Procedure ang ginawa ng pulis. Aniya, ang POP ang nagsisilbing biblia sa lahat ng uri ng operasyon ng PNP. Bilang paalala, muling binigyang diin ng PNP na may iniiral na panuntunan sa paglalabas ng mga content online, alinsunod sa mga memorandum ng Directorate for Police Community Relations. Para po sa ating mga miyembro ng Philippine National Police, ang PNP po ay may panuntunan sa pagpapalabas ng mga content. Ito po ay kaugnay sa mga memorandum na paulit-ulit po na pinalalabas ng ating Directorate for Police Community Relations. Ito po yung guidelines upang hindi maligaw ang lahat ng miyembro ng Philippine National Police na napo-content o nabihigit pong vlogger. Samantala, sa Metro Manila ngayon, paggunita ng onda sa Maynila, naging mapayapa, ayon sa MPD. Mas mahigit na 1.3 milyong katao ang bumisita sa mga sementeryo ng Maynila nitong Araw ng Mga Santo, batay sa ulat ng Manila Police District kay Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso. Base sa tala ng MPD, kabuoang 1,385,016 na bisita ang nagtungo sa 5 pangunahing sementeryo ng lungsod, base na rin sa tala ng operasyon ng Ligtas Sondas 2025. Pinakamaraming tao ang nagtungo sa Manila North Cemetery na umabot sa 1,175,326, sinundan ng Manila South Cemetery na may 145,860, La Loma Cemetery na may 38,200, Manila Chinese Cemetery na may 5,400, at Paco Park Cemetery na may 230 bisita. Ayon sa MPD, maayos, mapayapa, at walang naitalang malaking insidente. Mahigpit din ipinatupad ang crowd control, checkpoint, at inspection sa lahat ng entrada ng sementeryo. Nakumpiska ng pulisya ang ilang ipinagbabawal na gamit tulad ng patalim, lighter, sigarilyo, at karaoke system, karamihan mula sa North at South Cemetery. Mahigit 800 pulis at force multipliers ang idineploy sa buong lungsod, habang 21 na bus terminal at ang Manila North Port ay dinantayan din para sa seguridad ng halos 2,000 biyahero. Malalaman natin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon, sa programang Metro Manila Ngayon, Afternoon Edition. Bago tayo magtapos, narito na ang Christmas countdown, ngayong araw ng Lunes. 52 days na lang, Pasko na. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas, mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon.